inaasikaso na po ni Tatay Digong yung kanyang mga papeles para po siya ay makapag-practice na muli, no, sa International Bar of the Philippines. Hindi ko po alam, siguro lisensya niya to practice yung pag-abogado. Matindi pong matindi po tong team na ginagawa nila, no. Si Tatay Digong po, kasama po siya sa pagpaplano ngayon kung paano po yung atake nila, no. So ngayon po ginagather nila mula po sa lahat ng balita. Madadaldal tong mga mahilig po sa mga mahilig po sa mga press release itong mga nagdedemanda sa impeachment. So ngayon pa lang po, kahit wala pa po silang impeachment complaint na natatanggap formal, pinag-aaralan na ng mga abogado. Mga puto, mga ganito po ang taktika nila, pinasilip po ni BP Sara. Lahat po ng mga nababalita, kasi madadaldal po lahat po ng mga nag-file ng kaso, panay madadaldal, no. Ina-announce po nila ito yung kinakaso nila kay BP Sara. So ang ginawa po nila, lahat po ng mga posibleng kaso may assignment po silang isang abogadong nakatoka. Ngayon pa lang po pinag-aaralan na, no? Ngayon pa lang po pinag-aaralan na ng mga abogado yung mga, at alam naman po, naniniwala naman po si BP Sara na kung patas lang po ang magiging korte. Ibig sabihin ito pong mga senador natin, kung magiging patas, wala pong totoong kaso, no? Itong si BP Sara. Pero kaya nga po labanan po yan sa 2025 Kasi nakita nyo naman kung paano pong sunod-sunuran itong mga senador na to. What Martin wants, Martin gets. Lalo na po sa budget. Di ganun lang din po yung mga senador. Wala po yan. Sila Chis Escudero. Yan. So, maganda po yan labanan na yan. Inaasahan po natin. At natutuwa tayo, no, na talagang nakikita na po natin sanib puwersa yung mga Duterte ngayon, no. Maski po yung sa pagbibigay ng regalo, nakita nyo naman. Naroon po yung mag-ama. Marami pong naghinanakit kasi kilometro po. Ilang kilometro yung inabot. Literal pong kilometro yung inabot ng pila sa tradisyon po ng mga Duterte na pamimigay ng aginaldo. Ito pong mga lintik na mga press na to at saka mga anti-Duterte, pinipresent po na anti-ayuda tong mga to pero namimigay ng ayuda. Yan po ay tradisyon, no? Pagbibigay po yan ng pamasko sa mga taga Davao. Hindi naman kayo taga Davao, mga hinayupa kayo. Wala kayong pakialam sa pamilyang Duterte. Yan ba naman? Ano po ba pupunan nyo na naman dyan? Ano pa po ba ang problema ninyo? Pati po ba pamimigay ng aginaldo ngayon? Pasko po. Matagal na pong tradisyon ng mga Duterte yan. Hindi pa po uso ayuda. No? Hindi pa uso yung salitang ayuda. Namimigay na po ng aginaldo yung mga Duterte na yan. Kayong mga hindi taga Davao, ang lalakas ng loob ninyong mangantyaw. Marunong pa kayo sa tradisyon. Merry Christmas, Sir Bads, from Gerson and Maricel. Maraming salamat, Gerson and Maricel, sa inyong 20 Canadian dollars na pangkape. Huwag niyong problemahin yung hindi niyo dapat pinoproblema. Hindi po ayuda yan. Aginaldo. Malinaw pong aginaldo yan. Ibig nyo sabihin, kawawa daw po yung mga taga Davao. Biruin nyo, sabihin ng mga kawawa daw, pinagmumukha raw kayo, pinapipila daw ng mahaba. Puta, kahit ako papilahin nyo pag may magbibigay na aginaldo, pipila talaga. Naknang po pa, oh. Ang pinagmumukhang tanga, yung mga pinapapalak, darating na yung presidente, pumalak pa kayo pag dumating.
Wala kayong pakialam sa mga taga Davao, tradisyon nila yan. Pati nga hindi taga Davao, nakipili. Binigyan din eh. Okay, natutuwa po tayo kasi pandalas na po nating nakikita. Lagi po kasi natin naririnig pag tinatanong si PRRD, hindi pa kami nakikita ni Inday. Pag si Inday Sara din po, BP Sara, tinatanong, naku, hindi pa kami nagkakausap. Ngayon po, pandalas na po sila nagkikita, no? Na mag-ama at nagtataktikahan. Oh. Si BP Sara ay talagang naniniwala ay ano na rin, no? Yung pasalamat na rin siya sa tinutulong ng kanyang ama. Masyadong independent eh. Tatanggihan maski lahat eh. Ngayon po, hindi niya na po tinanggihan. Talagang sanib puwersa na tong mga Duterte ngayon. Kasi sobra na ginagawa ninyo eh. Ha? Hanggang ngayon po, si Grijaldo nakakulong pa. Kita nyo yan? Ang kasalanan lang ng tao. Nagtapat siya na si Abante tsaka to si Dan Fernandez ba? Yung namimilit sa kanya na i-collaborate yung kay Garma. Tignan nyo itong mga to. Sana matalo yung mga yan. Sa bagay, sa mga survey, olats na yan si Dan Fernandez. Kala mo, makukuha mo mga taga Laguna. Ngayon lang po ako nakarinig, no? Ngayon lang po ako nakarinig na ang kampanya ay bibigyan ko kayo ng pera. Bibigyan ko kayo ng pera. Yung sinabi. At pag ako nanalo, tetriplehin ko yung binigay kong pera. Wala nang pasapasakali, no? Wala nang sinabi na pag ako nanalo, magpapagawa tayo ng papaghanap buhay nyo. Pag ako nanalo, bibigay ako para sa kalsada natin, mapaganda. Wala na pong ganun. Pera na lang. Alam niyo po, yung nangangako po magbibigay ng pera o nagbibigay ng pera habang nangangampanya, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ang tingin niya sa kanyang mga kababayan ay mga mukhang pera. Kaya po, pag pinanalo niyo yan, yun din po ang magiging konklusyon namin. Ang mga taga Laguna ay nadadaan lang kayo sa pera. No? Okay. Kaya nakakatuwa po ang nangyari, lalo na po itong mga sunod-sunod. Ito po, alam nyo po, pinakakalat na naman itong mga BBM vloggers at BBM supporters. Ang kino-question po namin ngayon na 2024, bakit sangkatutak, trilyon po ang inuutang ni BBM? Ito po ang question natin, no? Ngayon. Panahon po ni BBM. Tigil-tigilan nyo na po kami ng kalokohan ninyo, no? Ang tanong malinaw eh, bakit trilyon ang inuutang ni BBM ngayon? Trilyon na po. Buhat po nang umupo si BBM, more or less, 4 na trilyon na po na dagdag sa utang natin. 2 taon at kalahati pa lang, 4 na trilyon na nadadagdag sa utang. Ang tanong ng nakakarami, bakit po nangungutang pa rin si BBM ngayon? Binabaon tayo sa utang ngayon. Ngayon po kami nagtatanong. Wala namang pandemya. Wala namang kaming nakikitang malalaking big ticket projects pagdating sa infrastructure. Hindi po natupad yung mga 1 million a year na pabahay. Wala pong malalaki. Hindi po natupad yung Mindanao Railways na ihahanap daw ni Bautista ng ibang magpupundo. Wala pong malalaking ticket o malalaking infrastructure project, no? Ang tanong ng nakakarami ngayon, bakit tayo nababaon sa utang? Habang tayo nagbebenta ng ginto, habang tayo may maharlikapan, habang tayo benta ng mga ari-arian, bakit nababaon pa rin tayo sa utang? Yan po ang tanong ngayon. Wala po nagtanong nung panahon ni Duterte kung bakit nangungutang. Katawa-tawa kayo. Ano yan, libre?
Yung nakikita ba ninyo ng mga pinagagawa ni Duterte? Pinamigay yan ng ibang bansa? Ang tawag po dyan, puhunan para umunlad ng Pilipinas. No? Puhunan po. Ang bansa po, kumbaga, kung ang mga negosyante umuutang para mamuhunan, kumbaga sa SM, yung ginawa ni Tatay Digong, yan yung building ng SM. Pag naitayo yan, magpapasukan na rito yung magtitinda ng Jollibee. Hindi pa nga eh. Sa totoo lang po, ang SM walang kalugi-lugi. Naglagay pa lang karatula yung SM. In this site will rise SM City Pangasinan, SM City kung ano man, SM City Batangas. Karatula pa lang. Umuupa na yung Jollibee, McDonald's, umuupa na yung Starbucks, umuupa na kumikita na yung SM habang tinatayo pa lang yung SM. Oh, may parking fee pa.